11:00 na ng gabi nakauwi sina Cyril. Pinuntahan na muna niyang kanyang anak sa kwarto nito, nakahiga na si PJ sa kanyang kama. Ngunit hindi siya makatulog dahil hinihintay nito ang kanyang mommy. Dahan-dahan na pinihit ni Cyril ang pinto sa sinilip ang anak. Nakita niya ito nagising pa, kaya niluwagan na nito ang awang ng pinto. "Hi big man, I miss you." Malambing na pagtawag niya sa kanyang anak. "Mommy!" Sigaw ng bata at bumangon to upang salubungin ang ina. Agad na niyakap ni Cyril ang kanyang anak. Na-miss niya ng gusto ito. Hinalikan pa niya ang anak sa buong mukha nito. Tawa naman ng tawa si PJ dahil nakikiliti siya sa paghalik ng mommy niya. "I love you, mommy." Ani niya, tinalikan din ng mommy niya. Tahimik naman na pinagmamasdan ni Joven ang mag-ina. Nakatayo siya sa may pinto ng kwarto ni PJ. Natutuwa siyang panoorin ng dalawa. Nang magangat ng paningin si PJ ay nakita nito si Joven, kaya dali-dali niya itong nilapitan. "Hi Uncle Joven, I miss you din po," sabi niya at yumakap pa sa lalaki. Nakaagad namang nag-squat para magpantay sila. "I miss you too, buddy," tugon ni Joven at niyakap din ng mahigpit ang bata. "Uncle, can you read me story po, please?" Ani niya at nagpa-cute pa. Mahinang natawa naman ang tugon ni Joven, saka binuhat ang bata at dinala sa higaan nito. Kumuha naman ng storybook si Cyril at ipinasa kay Joven upang basahin to. Agad naman na sinimulan ni Joven ang pagbabasa at mataman naman na nakikinig sa kanya ang bata. Nakaupo si Joven sa tabi ni PJ, saka hinila si Cyril sa tabi nito at hinapit pang bewang nito. Matapos nilang magpatulog ang bata at ayusin ang blanket nito ay lumabas na rin silang dalawa. Tuloy-tuloy si Cyril sa banyo upang mag-shower dahil nanlalagkit ang pakiramdam niya. Pagpasok niya sa banyo ay kaagad niyang hinubad ang kanyang kasuotan at tumapat sa kanyang rain shower. Nakapikit siya sa ilalim ng rain shower dahil napakasarap sa kanyang pakiramdam ang pagbuhos ng maligamgam na tubig sa kanyang balat. Nare-relax ang katawan niya dahil sa pressure na galing sa tubig hanggang sa maramdaman niya ang mga brasong pumulupot sa kanyang katawan. Napamulat siya ng mata sa gulat niya ay halos lumuwang mga mata sa laki. Pumasok pala si Joven na hindi niya namamalayan at nakahubad na rin ito. Magsasalita sana siya, ngunit siniil na siya ng maalap na halik ni Joven. Sa unay gusto ni Cyril na itulak ang lalaki dahil bigla na lang tong sumulpot dito sa shower room. Pero nadadala na rin siya ng mga halik nito sa kanya. Hindi na namalayan ni Cyril na tumutugon na siya sa halik ng lalaki at hindi lang sa halik natapos ang lahat. Muling inangkin ni Joven si Cyril. Bagsak ang katawan ni Cyril matapos ang kanilang mainit na pagniniig. Karga pa rin siya ni Joven at muling tinapat sa shower upang paliguan at saka pinunasan din niya ito ng tuwalya bago kinarga ulit at nilapag sa malambot na kama. Binalot na muna niya ng tuwalya ang basang buhok ni Cyril, saka kinumutan. Mamaya niya ito bibihisan dahil tatapusin na muna niyang kanyang pagligo. Kinabukasan, nagising si Cyril dahil sa mga pinong halik na nararamdaman niya sa kanyang katawan. Agad niyang iminulat ang kanyang mga mata at ang una niyang nasilayan ay ang mukha ni Joven na nakangiti sa kanya. "Good morning, Sleeping Beauty," bati sa kanya ng lalaki. Saka dinampian ng halik ang labi niya. "Good morning," tugon ni Cyril. Tumayo si Joven at may kinuha to sa table at dinala sa kanya. Bouquet of red roses pala ito. Napangiti rin si Cyril dahil nabasa niyang note nito na nakasulat ang "I love you forever." Ito rin ang ibig sabihin ng 9 roses na hawak niya ngayon. Niyakap na lang niya si Joven at nagpasalamat. "Thank you." Sa tagal ng panahon na ikinulong ni Cyril ang kanyang puso sa alaala ng yumao niyang asawa, ngayon niya na-realize na may naghihintay pa rin pala na ligaya para sa kanya. Unti-unti na siyang nahuhulog kay Joven. Hindi man niya sabihin ay alam niyang may nagtatangi na rin siya sa lalaki. Takot din siya dahil alam niya na may hangganan ng lahat. Kapag natapos na nilang kasong hawak nila, ay babalik na ito sa US. Maiiwan na naman siyang mag-isa, kaya kailangan niyang paghandaan ang araw na yon. Ang araw na magpapaalam ito sa kanya. Isipin pa lang niya ay humahapdi ng puso niya. Parang may humihiwa dito. Ano pa kaya kapag tuluyan na itong umalis? Sigurado siyang mawawasak na naman ang kanyang puso.
Pero sa mga sandaling ito ay gusto na muna niyang lasapin ang kaligayahan na ipinapadama sa kanya ni Joven. Joven, pagtawag sa kanya ni Cyril. Tugon naman ng lalaki. I'm hungry, sabi niya saka lumayo siya sa pagkayakap nilang dalawa dahil gusto niyang makita ang gwapong mukha ni Joven. I know, kaya nga pinagluto na kita. Sagot naman ni Joven sabay tayo at inalalayan si Cyril na bumangon. Pagtayo ni Cyril ay napansin niya na may damit na pala siya. Ang huling natatandaan niya ay kinumutan lang siya ni Joven kagabi. Napangiti na naman si Cyril na isipin ang nangyari sa kanila kagabi. Dinala siya ni Joven sa balcony ng kanyang kwarto. Meron ditong table and chairs at dito pala nag-set ng kanilang breakfast si Joven. Pinaupo siya ni Joven at nilagyan din ito ng scrambled egg at bacon ng plato niya. Si Joven din na naglagay ng kape sa kanyang tasa. Nakangiti si Cyril na kinuhang tasa at humigop ng kape. Ang sarap, sabi niya dahil kakaibang sarap ng kape ang gawa nito. Mas masarap kahan, bulong naman ni Joven sa may tenga niya. Agad na namula ang mukha ni Cyril dahil sa kabastusan ng bunganga ng lalaking katabi niya. Kinurot pa niya ng tagiliran si Joven. Bastos, ang aga-aga pa, nagsisimula ka na naman. Asar na wika ni Cyril, pero tinawanan lang siya ni Joven at niyakap. Masaya nilang pinagsaluhan ng breakfast inihanda ni Joven. Natuwa din si Cyril dahil sa mga ginagawang pag-asikasa sa kanya. Pilit namang pinapaamin ni Jonas at Christian si Mr. Zhang. Maraming pagpapahirap ng ginawa nila sa matanda, pero matigas pa rin ito. Nadatnan ni Cyril at Joven, ninululublob ni Christian sa tubig ang lalaki at kahit nakapusin ito sa paghinga, ay nagmamatigas pa rin at ipinagdidiinan na wala siyang kinalaman sa mga binibintang sa kanya. Pumasok naman si Cyril sa loob ng isang kwarto at nagsuot ito ng overall black at naglagay din siya ng takip sa mukha. Nilagay din ito ang device na nagpapabago ng kanyang boses upang hindi malaman na isa siyang babae. Paglabas niya ay nilampasan lang niya si Joven na nakatayo sa labas. Nasundan na lang siya ng tingin nito at nanatiling nakatayo sa labas at pinapanood na lang niya ang kaganapan sa loob. Napapaisip din si Joven dahil hindi siya makapaniwala na may dark side palang babaeng minamahal niya. Ang babaeng may napakaamong mukha at madalas sa tahimik ay nagtatransform sa ibang katauhan. Pumasok si Cyril sa loob ng interrogation room at binuksan niyang cabinet ng mga tools na ginagamit niya sa mga kriminal na ayaw umamin. Inilatag niya sa table ang iba't ibang uri ng knife na karamihan ay ginagamit sa hospital. Meron din siyang mga pamalo at latigo kasama ng mga pangkuryente. Nanlalaki ang mga mata sa takot ni Mr. Zhang dahil sa mga nakikita sa lamesa. Unang kinuha ni Cyril ang electric stun gun at saka lumapit sa lalaki. Tumabi naman sina Jonas at Christian dahil alam nila na magsisimula ng palabas ni Cyril. Agad na kinuryente ni Cyril ang lalaki ikinasigaw nito ng malakas. Mr. Zhang, isang tanong isang sagot. At ayaw ko ng paligoy-ligoy kung ayaw mo mabawasan ng kahit na anong parte ng iyong katawan. Wika ni Cyril sa malagong boses. Anong gagawin mo sa akin? Kinakabahan na tanong nito sa assassin sa harapan niya. Ngunit hindi sumagot si Cyril sa tanong ng matanda. Bagkus ay nagtanong siya dito habang pinaglalaroan ng stun gun na hawak niya. Sino-sino mga kasama mong leader na kasapi ng Red Dragon? Tanong niya sa lalaki tinawakan pang kanang tenga nito at nilapit din ng maliit na armas. Wag mo tatanggalin ang tenga ko! Sigaw ng lalaki dahil hinila to ni Cyril habang hawak naman ng kanan niyang kamay ang armas. Sinugatan na muna ito ni Cyril sa kanyang mukha na ikinasigaw ng lalaki dahil sa sakit. Nilapag ni Cyril ang hawak nito at kumuha na naman ng mas malaking armas. Nilapit niya ito sa baba ng lalaki at doon itinapat. At medyo diniinan din ito upang maramdaman ng lalaki ang sakit at kirot upang matakot to para sa kanyang buhay. Kung hindi ka makikipagtulungan sa amin ngayon, ay ikaw lang ang magdurusa. Ang mga kasama mo, malaya pa rin silang mamumuhay. Samantalang ikaw, magiging pagkain lang ng mga aso. Pananakot ni Cyril sa lalaki sabay hiwa sa kabilang pisngi nito. Ah! Sigaw ng lalaki. Takpan ng bunganga niya at sisimulan ko ng paghiwa-hiwalayin ng katawan niya. Utos niya sa dalawang kasama. Agad namang naghanap ng ilalagay sa bunganga ng lalaki sina Jonas at Christian. Wag! Magsasalita na ako! Ang anak ni Master Dragon ang nagutos sa padalhan siya ng babae. Pasigaw na wika nito. Napapailing na lang si Joven habang pinapanood si Cyril. Kakaiba din ang paraan nito upang mapagsalita ang mga kriminal na nahuhuli nila.
Matapos magsalita ng lalaki, niligpit na ni Cyril ang kanyang mga tools. Inutusan din niyang idaan sa klinik ang lalaki para magamot ang mga sugat nito. Paalalahanan ko lang kayo, hindi niyo basta-basta mapapasok ang lungga ng Red Dragon. Malalakas sila at makapangyarihan. Napakalaki na connection nila at ng Red Dragon ang kinatatakutan sa underground. Uubusin nilang lahi niyo oras na pinasok niyo sila. Mahabang babala ng lalaki sa kanila. Silang dapat na matakot dahil nalalapit ng kanilang pagbagsak. Mapang-uyam na tugon ni Cyril. Kailangan nating mahuli ang lalaking leader na tinatawag nilang Mistizo. Siya lang ang makakapagturo sa atin kung saan matatagpuan ang Isla Tinago. Wika ni Cyril sa mga kasamang agents. Jupiter, ikaw ang mamumuno sa paghahanap. Magsimula kayo sa Zambales. Utos ni Cyril kay Jonas. Ikaw, Saturn, pumunta kayo sa Mindoro. At kung kinakailangang ikutin nyo ang buong Mimaropa, ay gawin ninyo. Utos niya kay Christian. Yes, ma'am. Commander General, sabay na sagot ng dalawa habang sumasaludo sa kanilang pinuno. Pag-alis ng dalawa, kinausap ni Cyril si Satellite. Anong update kay Amber Millet? Tanong niya sa lalaki. Good news, Moon. May nakuha na akong impormasyon mula sa mga bank transaction niya. Maraming pumapasok na pera sa account niya na hindi matrace ang pinanggagalingan ng mga to. Sagot ng lalaki, bahagyang nag-isip si Cyril. Kailangan niyang gumawa ng bagay na ikakagalit ni Amber upang ang babae mismo maglabas ng sarili nitong baho. Hack her account at ilipat mong lahat ng pera sa Zeus account natin. Ako nang bahala sa kanya. Utos ni Cyril. Yes, ma'am. Agad na sagot ni Henry at pinaikot pa ang swivel chair saka nag-type sa kanyang computer. Pinanood naman ni Cyril at Joven sa monitor ang ginagawa ni Henry. Napakagaling talaga nito pagdating sa computer. Halos hindi masundan ang daliri nitong mag-type sa keyboard at ang mga mata nito ay nasa monitor lang. Maya-maya pa may lumabas sa monitor na mga codes at mabilis na pumapaitaas hanggang sa may pinindot si Henry at saka sumigaw. Woohoo! Bingo! Malakas sa pagkasabi nito at pinakita pa niya kay Cyril ang matagumpay na pagpasok niya sa account ni Amber. Do it now! Utos ni Cyril. At kagad namang nilipat ni Henry ang lahat ng pera sa account ni Amber Millet. Nagpaalam na rin si Cyril at Joven. Gabi na rin naman kaya uuwi na sila. Pagdating nila sa bahay ay nadatnan nila na nakahanda na ang kanilang dinner. Nakaupo na lahat sa malalaking dining table at tanging sila na lang ang kulang. Good evening, family. Pagbati ni Cyril sa lahat na nadatnan, bumati rin sa kanyang mga to at si PJ ay sinalubong pa ng yakap ang ina nito at ang kanyang uncle Joven. Umalik din si Pamela at Joy sa kanya at ang dalawang tinuring na niyang kapatid. Masaya silang kumain ng kanilang hapunan habang nagkwekwentuhan. Dumating naman si Miguelito at agad na sinalubong ito ni PJ. Tito Migs, I miss you po. Nasaan pong pasalubong ko? Wika ng bata habang yakap ni Miguelito. Tawa na naman si Cyril dahil sa tinuro ng kanyang anak. Binigay naman ni Miguelito ang paper bag na hawak nito sa bata. Tuwang-tuwa naman ito't kagad na minuksan ng kanyang pasalubong. Natahimik naman si Pamela mula nang dumating si Miguelito. Hindi to inimik ang binata kahit na magkatabi lang sila na kumakain. Nahalata naman ni Cyril na may problemang dalawa. Nag-away na naman siguro mga to. Kakausapin na lang niya siguro mamaya pagkatapos nilang kumain. Sweetie, malapit ang birthday mo. Anong gusto mong regalo? Tanong ni Cyril sa anak. Paraan na rin niya para mawalang tensyon sa pagitan ng dalawa na may LQ. Mommy, pwede po ba tayong mag-out of town? Ang tagal-tagal na po kasi nating hindi lumalabas. Please, Mommy. Hiling ng anak niya at may kasama pa itong puppy eyes. Okay, sweetie. Pupunta tayo sa Baler. Doon tayo magstay sa rest house natin ng buong weekend. Sagot naman ni Cyril at tuwang-tuwa naman si PJ at pumalakpak ito. Talagang sabik na ito na makalabas sila ng malaya at hindi nagtatago sa publiko. Mommy, kasama din po ba natin si Uncle Joven? Tanong ulit niya sa ina. Tumingin muna si Cyril sa anak at nakita nito ang pagsusumamo sa kanyang mukha. Yes, of course, sweetie. At lahat tayo'y pupunta sa Baler. Walang maiiwan dito. Sagot ni Cyril na nakangiti. Masayang-masaya naman si PJ dahil gusto daw nito na mag-scuba diving kasamang kanyang Uncle Joven. Masaya din ang lahat dahil makakapamasyal din sila. Maliban kay Pamela na nakakunot ang noo at nang hahaba ang nguso.